Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga kababayan na gawing makabuluhan ang paggunita sa undas kasabay ng pag-alala sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Ngayong araw ay binisita ng Pangulo ang kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita live. Kenneth? Joshua, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng publiko ng undas ngayong taon. Kasabay niya ng kanyang pagdalaw sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pakikiisa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong undas. Sinabi ng Pangulo na panahon ito para alalahanin ng mga namayapa para sa tinatamasang kasaganaan sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya, pagkakataon din ito para sa pagpapabuti ng espiritual na buhay, hindi lang sa Diyos kundi para sa isa't isa. Paalala rin daw ito na magsikap sa makabuluhang pamumuhay, gaya ng mga santo na may pambihirang habag, kabutihan at pagpapakumbaba. Hinimok din niya ang publiko na ilaan ang paggunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ng mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal at magpasalamat sa kanilang iniwang marka. Umaasa si President Marcos Jr. na ipapaalala ng undas ang mga value para sa pagkakaisa ng bansa. Kasama na rito ang pananampalataya, tibay at pag-asa. Giit pa niya, dapat pangibabaw ang pagmamahal at habag, gayon din ang kabutihan para sa isa't isa, gaya ng ginawa ng mga santo at mga namayapa. Pasado alas 9 naman ng umaga nang dumating ang Pangulo sa puntod ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Dumating din si dating unang ginang Imelda Marcos. Isang misang isinagawa sa puntod ng dating Pangulo na naging mataimtim. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga nakiisa sa kanilang pag-alala sa kanyang ama. Kaya naman mas naging makabuluhan ang aming undas dahil sa inyong pagdating at lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo. Sinariwa rin ng Chief Executive ang kanyang mga alaala sa kanyang ama na bagaman may kasamang lungkot daw, ay nangingibabaw pa rin anya ang inspirasyon nito sa kanya. At bata pa ako, nakita ko na yan at sinasabi ko napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo ngayon ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Nanghinga naman ng reaksyon ng Pangulo sa huling naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa kanyang ama. Sagot ng Pangulo. Sa tanong naman kung maaayos pa ba ang relasyon niya at ng bise, Let's talk about it some other time. Joshua, sa mga oras na ito, banayad ang sitwasyon sa loob ng libingan ng mga bayani. Dumarami na rin yung volume ng mga tao na pumapasok sa naturang sementeryo. Katunayan, mula kahapon hanggang kaninang alas 10 ng umaga, Joshua, umabot na sa 20,046 yung pumasok ng libingan ng mga bayani at inaasahan pa nga na tataas pa yan hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi. Kasi Joshua, bukas ang libingan ng mga bayani hanggang alas 10 ng gabi. Kaya pinaalalahanan naman yung ating mga kababayan na pupunta pa lang sa libingan ng mga bayani na iwasan na yung pagdadala ng mga bawal gaya ng kutsilyo at yung mga baraha at yung mga alagang hayop para hindi na maantala yung kanilang pagpasok sa libingan ng mga bayani. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.